A day in my life as Marimar na walang kayamanan pero may Diyos na inaasahan. Uy! Hello mga kahugays! Na-miss niyo ba ang vlog ng inyong Inday Marimar? Well, I'm here. I'm back mga kahugays! And for today's video, mangingisda po ang inyong Inday Marimar kasama si kahugays. Nagsabi nga si Papa na mangingisda daw sila at nagkataon naman na wala silang ibang kasama dahil sa pamamatali or pangbubugyo mga kahugays, kailangan 3 or 4 sila. Kaya sinama kami nila Andre at ni Lovejoy. Tuwang-tuwa nga ako yan mga kahugays dahil for the first time makakasama ako na mayroon na kaming lambat. Kaya thank you Lord sa blessing at sa mga taong ginagamit mo para sa biyayang ito. Pagpalain nawa sila ng higit sa kanilang inaasahan. Noong una nga mga kahugis, kakaunti pa lang ang huli ng lambat ni Canon kasi medyo mahangin at maalon. Nadadala po doon sa bahura yung lambat. Wala pa naman kaming binao na ulam mga kahugis dahil magkikilaw nga po kami ng isda. Sa isang area, pangalawang area, pangatlo mga kahugis, alam nyo ba kung ilan pa lang nahuhuli namin? 12 perasong bugyo. Kaya ayan mga kahugis, pinagtripan ko na lang si Andre, pinaiyak ko na lang dahil wala akong magawa wala pa naman kami maraming huli. Ayan o, yung pangalawang area namin mga kaugis, talagang kakaunti pa lang yung huli namin bilang na bilang sa kamay. Pinapagalitan nga ako nila Adoy, nila Papa, sabi wag ka nga magbilang ng magbilang dyan. May pamahiin kasi sila mga kaugis. Nako! By the way mga kaugis, ganito pala yung ginagawa nilang process sa panghuhuli ng mga isda, batalay, bugyo, or kung ano yung pumasok sa inyong mga lambat. Hinuhulog nila yung lambat mga kaugis at gumagawa ng isang malaking circle. Yung unang hulog nila lambat mga kahugis, meron dyang bilog na ball na ang tawag po ay buya na kulay orange. And then iikot nila yung lambat, i-connect nila yung black na ball or buya doon sa kulay orange para po ma-corner yung mga isda. After nilang mapag-connect mga kahugis yung dalawang dulo na buya, pupunta naman sila sa gitna ng lambat para tabuyin nila yung mga isda. Maglalangoy sila doon mga kahugis para yung mga isda tatakbo sila sa lambat, then mako-corner na sila. And then mga kahugis, aakyat ulit, hihilahin yung lambat, yung pataw para kunin yung mga nahuling isda. Nakakatuwa nga mga kahugis, nakahuli pa kami ng isdang sibo. Ang sarap niyan isigang. Sabi nga ni Adoy mga kahugis, yung sumisisid, ang dami pa sana niyan kaso nakatakas sila. So meant to be lang talaga yung isa sa aming lambat. Namamag-asa na kami dyan mga kahugis kasi may nasibad na malaking isda. Nakakarami na kami kahit papaano. Dahil alas 12 na ng mga oras yan mga kahugis, nagpakuha muna kami kay Adoy ng tuyom dahil nagugutom na kami. At itong isang bata dito tumawag na ng uwak dahil gutom na daw siya. Hindi pa pala kumain mga kahugis kaya ayan, bagsak. After nga yan mga kahugis, nag-akit ulit si Papa na mag-aarya pa or magbabagsak ulit ng lambat sa dagat dahil kapag high tide na, mas marami daw po or saka yung isda. Well, hindi naman siya nagkamali mga kahugis dahil sobrang dami talaga naming nahuli na batalay. Alam nyo po ba na umabot yan sa 23 kilos lahat ng nahuli naming isda. O akalain mo yun, naglalaro-laro lang kami yan mga kahugis kasi manunuyom nga daw, kakain lang ng kinilaw na isda. Pero ang ending po, nagtuloy-tuloy kami, nakalimang area kami at yan po yung mga nahuli naming isda. Pinapatigil na nga kami dyan mga kahugis si Papa, tama na daw yung pagbablog at mag-focus na daw kami sa paghihila ng pataw dahil nga po mga kahugis, ang dami talaga, hindi pwedeng bagala mo yung paghihila niyan mga kahugis dahil pwede makatakas pa yung ibang isda dahil yung mga nguso lang nila yung nakakonek sa lambat. Ayan, kita nyo naman mga kahugis, pagalaw-galaw pa yung isda, buhay na buhay pa talaga sila. Tuwang-tuwa nga ako nito mga kahugis kasi first time ko talaga makakita ng ganito kadaming isda na kami mismo yung may huli. Ang akala ko kasi mga kahugis, hanggang 2 lang kami ngayong araw. Napaka-effective kasi ng kinakanta na worship song ni Andre. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Then ang ending, kinanta na namin yung siksik, liglig, at umaapaw. Mapapakanta ka talaga mga kahugis dahil unexpected yung blessing na binigay ng Lord sa amin. Akalain mo yun, nakapagbenta pa kami ng isda. Wala ng pagpapala galing sa'yo, Panginoong Jesus, ibus mo. Alam nyo ba mga kahugis, hindi talaga madali ang buhay mangingisda. Kailangan mo talaga samahan niya ng pasensya, pagtsatsaga at paghihintay. At higit sa lahat, huwag mawawala yung prayer dahil si Lord yung magpo-provide sa atin. Kaya saludo ako sa lahat ng mangingisda, sa mga ama na nagsasakripisyo para may ma-provide lang na pagkain para sa kanilang pamilya. God bless you po. Padayon lang tayo mga kahugis dahil kahit anumang sitwasyon, kahit anumang panahon, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tiwala lang
tayo. Guys, na-miss ko to yung mag-voice over mga kahugays. Kaya kung umabot kayo sa video na to, please do like, share, and comment down below. God bless!